Doon kayo na-discover? Merong isang coach na Isang meron talent manager. Nagpapaypay doon. nagpapaypay. Pwede ko. Papasikating kita. Ano bang size ng pamo? Sumama ka sa akin. Ano akala mo? Magaling ka? Hoy, gwapo ka lang. Ganun ang sigaw sa akin. Parang hindi naman siya nakaka-insulto. Nakakapitong. Ganun, oo. Hindi porket gwapo ka, akala mo ha. Ganun lang lagi. Totoo ba to, Sir Benji? O ikaw na lang ang nag-fabricate ng story? Bisa hindi ko matandaan sa tagal eh. Nung junior high school nung junior kayo sa NCAA, high school, di ba? Ang matindi yung kalaban, lagi letran, di ba? Letran, pag Sarveda, letran, laging may suntukan nun. Rumble Oo, nun. yan. Pwede natin pag-usapan yung ganyan. Kasi sa basketball, hindi nawawala yung Hello? Sabi ni Tito Baba, hello, naku po, wag po. Wag! Opo, gagawin po. Opo, wag po. Parang awa nyo na. Tapos di kami, siyempre reaction mo, nag-worry ka eh. Pagbaba, ano sabi? Mga kidnapper pa yun. Wrong number. Wala sa eksena, natawa ako. Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento't kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Karaan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Grabe, tayong pakulo. May pa-entrance pa tayo. Oo. Ayan, no? Siyempre, season 2 eh. Kailangan Season 2. maangas ang datingan ng Dapat. natin. Tapos, paganda ng paganda din yung mga guests natin. Alam mo ba, isa sa mga nababasa ko sa comments natin. Grabe, paganda ng paganda itong Fast Lane with VinFast. Wow! Pagaling ng pagaling at pa-interesting ng pa-interesting ang mga guests natin. Grabe. Nakakatuwa naman yan. Kasi nakakatuwa kasi. Napaka-scripted naman ang sagot mo. Di ba? Hindi, meron pa para mas scripted. Ano? Nakakatuwa naman kasi yung mga guests natin, medyo sports sila eh. Oo Hindi nga. sila nagagalit. Oo. Di ba? Wow, speaking of sports, Nakakainis din pa. ano bang sports mo nung bata? Medyo mahilig din ako. Di kasi nung mga panahon natin, konti pa lang yung walang DSL, walang Oo. internet. Siyempre, dapat medyo at least may mga hobby ka nga nung bata ka. So, nakapaglaro ka ng basketball, Nax, player. hindi naman player. Ano ka? Kasi manager nanay ko, kaya automatic oo nga player pala. ako. Pero dahil manager yung nanay ko, bano ako sa basketball. Ikaw lang Hindi ang naman. taga-pakain. Kakain Hindi, sa bahay. yung kasi yung pagka yung mga mga kabatch ko, kasi yung mga, syempre yung mga minamanager ng nanay ko, medyo ahead na yun. Oo. So kami, medyo mga bata, yun naman yung mga kalaro ko. At least nakakapaglaro din ako ng liga dati. Nax. Pero hindi nga ganun kagaling. Hindi ako ace player. Parang ganun. Parang may tawag sila doon yung bangko. Yung mga ganun. Ako sinusumpa ako yung basketball. Bakit? Diyan ako unang natawag na bonjing. Talaga? Oo. Oh. Kasi nga, niloloko-loko ko yung laro. Alam ko, pagka hindi ako magaling, or alam kong hindi naman ako magaling, niloloko-loko ko minsan, para pag kunyari, may times na nakashoot ako, sabihin sa akin, may talent ka naman pala. Hindi ka magseryoso. Sayang yung height mo. Oo. Sayang yung height mo. Ayan. Tama na yung pa-bonjing-bonjing na yan. Nakakatawa lang kasi may word ni pa-banjing-banjing eh. No? Oo. Kasi, pero sa'yo, pero may makakatulong ba sa atin? Ha? May makakatulong kaya sa atin? Kaya nag-invite tayo ng bonjing. Ang scripted na namin dito! Scripted na namin dito. Kaya
Kaya ngayon, nag-invite tayo ngayon ng, ito, sabi nila, palakas ng Papalakas, palakas yan. ang ating mga guest. May power itong guest natin. Oo, at isa siyang tower. Oo, kaya siya tinawag na Tower of Power. Kaya palakpakan natin lahat. Ito, kasama natin yan. Sinundo natin. Mula sa Binpas, EDSA. Kasama natin the Tower of Power. Sir Benji Paras! Ayun. Alright. Ayun, hi James. Yes, Hello. Sir Benji. Kaya na pa ako rito, ikot kayo na ikot sa parking lot. Naliligaw ka. Nag-i-intro kayo, no? Oo, nag-i-intro kayo, ha? Hinahanapan kasi namin ng magandang intro kasi ikaw Oo. na ang pinaka Nagbakil ka pa. pinakamalaki. Kala ko gagandahan mo. Ulitin mo. So, dito O teka, atras Hindi tayo. mo na. Diretso mo na. Pasok mo. Kaya na pa ako nakatayo dun eh. Pawis na ako eh. Hindi. Sir Benji, kamusta? Ito, mabuti naman. Mabuti. Kayo, kamusta? At ako happy. Finally, nakasama ko kayo rito. Thank you, Sir Benji. At nakasama namin kayo kanina. Bago namin, yun nga, yung nakita nyo kaming naiikot-ikot. Oh, Pinag-uusapan namin yung sports namin nung bata. yung bata. Oo, Sir, sabihin nung bata kayo, napapanood niyo ako. Oo, Oo, syempre naman. Inabot niyo ba ako? Inabot niyo naman ako. Ako, yes. Bulag, pipi, at bingi. Basketball pinag-uusapan. Mali, wala. Darang Darang Donato. Oh, yan. Reggae and Boogie. Yes. Yan ang Oo, pinamulatan ko na kay Benji. Mga classic. Yan, classic. Na yun ang mga joke nyo ngayon eh, pwedeng gawin dun. Yes. Wala pang cancel culture noon. Wala pang cancel culture. Kaya masaya mag-joke. Pero bago tayo dumating dun sa Bago, oo. dun ako excited eh. Kasi ako, Sir Benji, di ako May ano sa kanya? mahilig mag-basketball. Hindi, huwag ka na mag-interview. Tama nga, kaya ako yung nag-drive eh. Hindi. May sinasabi meron siyang medyo trauma sa basketball, di ba, James? Masasabi, dun ako una kasing kaya dati nagbabasketball ako. Oo. Dahil nga yung uso yung mga slam dunk noon, yung cartoons Cartoons. Bata ka pa lang, slam dunk! Oo, Bigay ka. bakit? Uy, papanood ko yun. Oo, di ba? Oo. And nung nag-basketball ako, parang ako pinakamatangkad sa barkada nun. Nasasabihan akong bonjing. Bonjing. Huwag ka mo pa-bonjing dyan. Ikaw ba, Sir Benji? Isa laki mong yan, natawag ka na bang bonjing? Oo. Kasi hindi naman ako pumasok na ganun na yung laro ko eh. Siyempre lahat magsisimula. So, siyempre, pag matangkad ka, tapos awkward. Pag matangkad, hirap magdala ng bola, hindi marunong. Kaya ang tawag sa'yo nun, bonjing. Hindi katulad ng maliliit, nakakadala ng bola, nakakatakbo. Oo. Pag malaki, mabagal eh. So dumaan ako lahat dyan. Pinaghirapan ko lahat dyan. Dumating yung time na ayoko na rin maglaro eh. Hindi ka na time na ayaw mo na maglaro dahil lang sasabihan kang bonjing. Nung bata pa. Kaya lang, yung mga tito ko, sinabi sa akin, uy, alam mo sayang yung height mo. Dapat tuloy mo eh. Same kayo. Oo, ganun din ako. Same kayo. Kaya pala same kayo ng Ganun pinahak. ng buhok. Yung buhok. Oh. Hindi, pares kayo. Oo nga, Pati pareho facial din hair, kami. oh. Oo nga. Parang, Sir Benji. Ikaw, Sir Benji. So pwede kang mag-double. Pag wala ako. Uy, hindi ako si Sir Benji. Grabe ka naman. Hindi siya. Ay, hindi ba? Hindi. Actually, masawig ka kay Dong Abay. Malaking dong abay. Bonjing na dong abay. Yan ang laging sinasabi niya, ako si Benji para sa iyo. Kaya natutuwa ako ron eh. Kay Dong Abay. Pero Sir Benji, Anyway, nung bata kayo, hilig nyo na talagang mag-basketball? Nahiligan. And then hanggang sa naglaro ako sa ligang labas. Oo. Oo, at doon ako na-discover. Doon kayo na-discover? Merong isang coach na Isang meron talent manager. Nagpapaypay doon. nagpapaypay. Oo, papasikating kita. Oo. Ano bang size ng pamo? Sumama ka sa akin. Pag sinabi kong size ng paa, size ito ng titi. Naka-shoebox. Oo. Kaya pala sabi size 13 po. Tuwa. Ay, totoo. Ay, nako, sabi niya hindi kasi yung dalawang, Jordan. Pero nung mga panahon na yon na na-discover kayo, papunta na kayo sa college nito?
Hindi, high school. First year high school. 13 years old ako noon. Pinasiput ako sa practice ng San Beda. Oo. Dito sa Mendiola. At first year high school, 13, nakuha kagad ako sa maglaro sa NCAA. Uy. Ay, So, 13. Oo. sipin mo, mga kalaban ko noon, 18, 19. Oo. And after noon, Red Cubs ka pala, sir. oo, doon nag-start lahat. Oo. Pagdating ko ng second year, ayun, nag-dominate na ako. Third year and fourth year, na ako 2 in a row, MVP. Mm. And then meron Wow. ng mga college teams na kumakausap sa akin. Tapos nag-decide ako sa UP. Pero may storya pa yun. Oh. Kasi may kumausap sa akin isang college team. Anong preno to? Nahihilo ako sa preno mo. Kasi may sinasabi kayo, ganun. napapapreno siya. Ganun ako. Huwag ka magpreno. O sige, hayaan ko na lang to. Dito na tayo. Teka lang. medyo mahal yung konti sa harap. Hindi, pagka malapit naman na tayo, nag-signal to. Kaso, hindi nga. Oo, tingnan mo pagka Sige natin. nga. Di ba? Sige nga. Wag. Anyway, kinausap ako. Sabi sa akin, English pa eh. Sabi sa akin, we'll give you free board and lodging, free scholarship, but you need to study. If not, kick out ka. Eh, sa akin, pag magre-recruit ka ng player, wag mo sasabihin kagad yung kick out. Kasi ang kahit anong sabihin na may allowance ka, may free board and lodging, pumapasok yung kick out. Oo. So yun yung pumasok sa ulo ko na kung makikick out ako pag hindi ako naging matalino. May isa pang college team, kuusap sa akin. Kinausap ko yung player, paano rito? Kailangan ba mag-aaral ng todo? Mahirap, makikick out? Hindi! Dito, hindi tayo mag-aaral. Nakikita mo yung labas na yun, daming inuman dyan. Gabi-gabi, Ganda inom tayo. motivation, oo. Sabi ko, patay. Hindi ako magiging basketball player nito. So ngayon yung UP, tinanong ko yung coach, paano ba sistema rito? Sabi sa akin, bahala ka sa buhay mo. Diskarte mo yan. Uy, sabi niya, hindi lahat ng nasa UP rito matalino, hindi scholar. Dumidiskarte. Eh sabi ko dito ako. So, and then yun, nag-champion din kami. Rookie year ko, 17 years old ako sa UAP. Wow. First time nag-champion kami sa UP. Then, after nun, nag-ano na ako. Sunod-sunod na, national team, saka amateur. 3 teams yung pinapractice ko, nilalaroan ko. So after 3 years na amateur, nakapag-champion kami, nakapag-MVP rin ako. And then yun na, right place at the right time, yung Shell na kumuha sa akin. Kasi nung kinuha ko, doon ako nag-rookie and MVP. At the Parang same time. Sir Benji, parang ang galing kasi parang pagka napupunta kayo dun sa basketball, ang bilis na, para kayong yung estudyanteng na-accelerate. Yung bata pa lang pero kaya nyo nang mag-excel dun sa mga, o makipagsabayan dun sa mga malalaki. Oo. Pero ano yung mga naging, parang struggle nyo nung mga panahon na naglalaro kayo? Ang hirap sumakay sa jeep. Pag matangkad. Oo, lalo na yung... UP ikot. Hindi, yung araw, Santa Mesa pa ako. Umuwi ako Santa Mesa. Doon kayo lumaki, galing Santa Santa Mesa? Mesa ako, Santol. Oo. Oo. Ang hirap, may dala kang gym bag. Tapos yung pagsakay mo, ayaw pang umusog ng mga tao. Ay, masasakay. Ayun, binabangga ako ng bag ko. ayaw yung musog, ah. So hindi lang sa mataba ang may problema sa jeep. Hindi, no? matama. Minsan na kailangan ko nang umuwi dahil matraffic, rush hour pa uwi, galing practice. Oo. Sumasabit ako. Oo. Pagbaba ko, umandar, nalaglag ako. Hindi ka naman alam 20 soy noon, kaya ka nalang. Hindi. Pagbaba ko, mabaanti ka agad eh. So, ang ginawa ko, tayo ka agad ako, nakakaya. So, ayun, yun ang nangyari sa akin. Kaya pag tinatanong ako na sabi ko yung basketball is parang naging destiny ko. Talaga, yun Oo, talaga yun. yung parang... Hindi ko hinanap yung basketball. Siya yung humanap sa akin. Galing na, kwento nyo na lahat, Sir Benji. Oo, halika na, uwi na tayo. Baba niyo ako rito. Dito sa mall. Kung alam niyo po kung nasa gitna po kami ng crossing. Crossing. Dito sa Shaw Boulevard. Oo, at ito. Ayaw Actually, magpasingit. Actually, hindi ka dapat sumisingit kasi go sila eh. Pero sige, tuloy mo na. Okay lang, Sir Benji. Nakwento nyo naman kanina na nakikipag-away kayo sa enforcer. Pag mali talaga. Meron tayong Pero ano to? Ano ba po sinasakyan natin ngayon? Ay, buti na itanong nyo yan. Oo. Talagang bihasa talaga kayo sa mga endorsement. Okay, nakasulat eh yun. Cue card eh. Sige. BF7. BF7. Ano ba to? Gas, electric? Electric. Electric. Charge mo nga yung cellphone ko.
Mawawala kami ng mawawala kami ng Battery. charge. Ganun ba yun? Kaya ito ang pinili namin kasi pinagpipili namin yung VF3. Sabi namin, Uy, cute yun ha. Oo. Kita ko yun. Parang yung pangkudkod ng yelo. Di ba? Oo, Yung itsura. na may iba-ibang Oo, kulay. yung sa kabili ka halo-halo. Oo. Pero, Parang siya laruan yung pag inatak mo ganun. Aandar bigla. oo nga. Oo nga. Ganun. Pero kita, kakatuwa yun. Tsaka maganda rin kasi, at tinignan namin yung sinukat namin, dinangkal namin yung kita ni Sir Benji. Oo. BF7 to dapat. BF7. At hindi nyo naulit ang problema nyo sa jeep dahil pag nandito kayo, spacious. Oo. Maganda nga. Oh, di ba? oo. Kasyang-kasya. Oops, easy lang. Slow down muna at mag-relax. Sumama ka na sa biyaheng punong-puno ng kulitan at good vibes. Sakay na sa Fast Lane with VinFast para sa swabing road trip kasama sila James Karaan at Nonong Balinan. Usapang drive sa buhay, diskarte at kulitan kasama ang pinaka-idol mong viral at sikat na tropa. For more podcast episodes, follow us on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. And if you want to check out the car in this episode and more, please visit us at www.vinfastauto.ph and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Yung journey nyo ba, Sir Benji, sa basketball, may kasamang swerte ba yan? Hindi siguro, parang yun nga sinabi ko, yung pag yung nandun ka sa right place at the right time. Isipin mo kung di ako napuntang Shell, iba yung kumuha ng team sa akin. Oo. Hindi ako nakapag-rookie MVP, di ba? Oo. So talagang yun yung destiny. And then after nung nakapag-apat na championship pa ako dito sa Shell. Meron ka bang mindset, yung go-getter mindset na pagka binigay sa'yo, Oo. lang na oo, tapos saka mo na Problemahin. Oo, problemahin kung paano to. Basta magpapakita ako. Ang sa akin naman, bago naman nila ako kunin, nakita na nila eh. Kumbaga, nag-ano talaga ako nun. Nagsikap. Nagsikap. Ako yung pinakamaaga sa practice, tapos pinaka-late umuwi. Ganun talaga yung dedication dun sa laro. Saka yung, pag merong naghihingi ng advice ng mga rookie, sabi ko, you stay as a rookie. Don't hang out with the veterans. Kasi yung mga veterans, tamad na yan eh. Madalason Advice ko sa kanila, stay with the rookies. Kasi yung mga rookie na gusto magpakita eh. So, laging masipag yan. Kasi ako, kung mag-ensayo ako nung para akong rookie hanggang sa matapos. Kahit nung veteran ka na. Kahit ng veteran, maaga pa rin ako, nag-ensayo para... Kasi ang mentalidad ko is you'll never stop learning. Meron kang makukuha at makukuha. Ang ganda kasi niya, parang may napanood ako yung F1 the movie. Yung kay Brad. Kay Brad Pitt. Siya, veterano na siya, tapos naligaw yung landas niya. Bumalik siya ulit sa racing. Old school yung training niya. Yung tumatakbo pa rin siya. Yung rookie niya, Ganun pa rin. may mga kinakabit na dito, yung nag-ice bath na, yung mga ganong klaseng ikaw. May ganon ka pa rin bang mentality, Sir Benji, na old school pa rin yung gusto mong training? Except lang yun sa nung araw kasi pag na-spring ka, babad mo sa mainit na tubig. Di ba? Pagtanggal mo, lalong namamaga. Ba't namamaga lalo masakit? Hindi. Tapos galaw mo sa bote. Oo, yung giginaganyan sa bote. Di ba? Ginaganyan sa bote. Umiyak-ngiyak ka na, gano'n. Oo. Pero Ayun, mali yun, dapat ice talaga. Tapos sinasabi nila, huwag ka maliligo. Masama yun. Pero mas masama pag di ka naligo. Oo. Kasi bukas yung yung force mo yan. Saka dapat paligo mo, malamig. Oo. Mas maganda yun? Hindi ba Kasi pag pasma? mainit, hindi magsasara yun. Kailangan malamig. Saka yung energy mo, babalik yung energy mo. Kasi pag hindi, bagsak ka doon. So ngayon na lang to na nakakaugalian kasi nung mga panahon nyo sinasabi nyo iba pa yung Actually, yung pagpasok ko sa PBA, sinabihan na ako ng trainer namin. Sabi niya, wag kang, yung iba kasi, ginagawa, muna ako? Mag-spa. Mag-hot spa. Sauna. Pero hindi, motel lang yun, nagpupunta. Palisot lang yun. Hindi sa motel nagpupunta yung mga yun. Masama yun. Dapat hindi ka hot bath or hot spa after ng every game or practice. Mas lalo kang babagsak. Kaya yung iba nagkakasakit. Saan spa ka madalas pumupunta?
Dito sa may, pag niliko mo dyan, wala pang spa nun talaga. Sa ano lang ako cold shower lang Cold shower lang tayo. Wala pang bathtub nun Ngayon kasi meron na Nauso nga, di ba yung after ng practice and game, Oo. nakababad. Oo, sa ice bath. bath. Oo. 10 minutes yun, nako. Ang hirap nun, di ba? Sakit sa betlog nun. Uurong yung titi. Oo. Di ba? So hindi ka pwede magpa-pictorial nun. Uy, galing kang ice bath, ano? Bakit? Hindi bakit sa brief Walang buha-bakat. Kinuha ka pa model ng Hanford. Uso pa yung Hanford dati, di ba? Oo, sikat pa yun. Oo. Mahirap kasi yung panahon nyo ba, yung pa yung maikli yung shorts. Oo, saka ang hirap nun, kasi nga, supporter pa nun. Oo. Hindi pa uso yung compression nun Ngayon, swerte na nga Yung supporter, grabe. Kaya kami hanggang ngayon, nakabakat sa singit namin yung supporter. Oo. Ngayon, siyempre, ayaw mo maglaban ng brief. So, hindi ka na nagbi-brief nung supporter na lang. Adi, nagkakaskasan yun. Mas hindi Ang nga, sakit kasi nun. sa singit. Oo. Sa singit. Kaya nga, pag naghubad kami ron, may abs kami. 6, di ba? 6 packs na sabi. Yung sa amin, 8. Kasi nga yung itlog namin, umaakit. Kakahatak mo ng ganun. Parang nagiging 8 packs. Ba't hindi pantay yung pang-8? Saka pag pinipindot ko, umaaray ko. Wow! Kinigin na, ginaganon na, no? Yung abs mo may buhok. Masyado ka nag-work at lower abs, ano? Medyo lumaki. Sobrang, nung panahon na yon, Sir Benji, sobrang importante nung supporter. Kasi nung araw, sinasabi nila, yung tawag na luslos, na pag hindi ka nag-supporter, tumalong ka, tumatakbo ka, yung lalawlaw. Hindi pala totoo yun. Hindi. So yung brief lang kaya na. Hindi pala totoo Ay, yun. putang ina, bumili pa naman ako ng mga support Para sa gym, pag nag-gym. Hindi, pag gym Talaga? siguro naman. Pag gym, kasi buhat yun. Di rin. Hindi rin. Oo. Talaga. So, ibig sabihin, yung supporter ay, lang yun? Ano lang, Support lang talaga support siya. lang talaga. Pero Para lang hindi bumukat yung line sa Actually, pants. para pantay. para pantay. Kasi pag hindi, medyo lamang Lamang yung kanan sa kaliwa Hindi, pero yung supporter kasi, ang trabaho talaga niyan. Kaya nga may parang package yan. Nilalagyan ng matigas yan. Sa mga boksingero. Para hindi lang Pag natamaan. Oo. Diba? So, ginagamit ng ibang mga players yan. Pero ang hirap tumakbo. Nasubukan ko na yun. Ang tigas, ang sakit sa hita. Nung junior high school nung junior kayo sa NCAA, high school, di ba? Ang matinding yung kalaban, lagi letran, di ba? Letran, ang pag San Beda, letran, laging may suntukan nun. Rumble Oo, nun. yan. Pwede natin pag-usapan yung ganyan. Kasi sa basketball, di nawawala yung Pag-usapan natin next season. Ay, pwede Parang Oo. may panibago. Ipagdasal natin na may next season kasi, Andyan na po, nagtatapos. Oy, may next season, Mr. Bean, Oo, May Mr. next B. Ano na ba to? Pangilang season na ba? Pangalawang season. Oo, Malamang season. masama na ako sa next season. Yes, oo naman. Sana nga. Kaso hindi. kailangan na. Ikaw naman mag-drive, Sir Ben. Hindi, kaya lang nakausap ko yung mismong may-ari. Oo. Nag-inquire nga kung pwede ako. Pero magtatanggal daw ng isa. Ato. Parang ito yung pinaka-nakakabang bato-topic sa buhay natin ni James. Race to 100 points. Ayan, di yan, tama nga. Saka yung rumble nung araw, di ba nag-away? Oo. Ngayon kasi away, wala na, laro na ulit. Nung araw, hanggang labas. Oo. Tapos yung mga players, pag hindi nagsuntukan, yung mga nanonood na magsusuntukan. Grabe nung araw talaga. Kaya dapat, pag pumunta ka ron, yung kotse mo, walang sticker ng school mo. Ay, oo nga. Hindi, Utang ina, basag yan. basag. Oo. Meron kami dati na experience bago ako pumasok nun sa Letran, year 2000. Bago yun, merong isang matinding rumble din, kaya nagkaroon ng net yung bleachers Oo. sa Rizal Coliseum. Pumapasok sila. May nagbato kasi ng ng bote ng mineral sa court. Tapos may tinamaan. Yun, nagrambulan na sa labas. Abangan Mga na. high school ito. Oo. Kahit college, basta pag may laban ng NC nun, basta letran ako, pag San Beda, lagi yan. Bakit ganun katindi yung rivalry nung... Ganun Letran talaga at yung alam mo yung pag pag umabot sa lagi kayong naglalaban sa finals. Rivalry na 'yon. Okay, example natin UAP. It's always
Ateneo and Lasal. Eh, lumakas yung UP. So, it's always UP Lasal ngayon. So, Pero meron bang rivalry na yung UP at Lasal ngayon? O hindi pa masasabi? until now, ang UP at Lasal, oo, kasi lagi na sila sa finals eh. So, ako kasi UP ako, di ba? So, ang naglalaban nun lagi, Ateneo Lasal. So, kung sino yung magaling sa kanila, laging ganun yun. Hindi, kami, ganyan. Hindi ko maintindihan. Kasi nag-aaway sila. Ako, andito, tinitingnan ko sila eh. Nag-aaway kayo dyan. Andito ako eh. Alam ko kami. Ang dami nang magagalit sa akin. Nako, Pag nag-joke ka sa ganyan, hindi nila alam na joke. Ano? meron kasi mga Dinadama. meron kaming tinatawag na parang hindi gumraduate yung school spirit nila. Lalong-lalo na sa ibig sabihin. UAAP. Oo. Yung hanggang matanda na sila, parang nandun pa rin yung school spirit nila. Lasal ka pala, sige, kalabang kita dahil Ateneo siya. Kaya yung mga ganun. Ikaw ba, Sir Di Benji, totoo meron yun. ka pa rin hanggang ngayon? Hindi, kaya ako attend ako ng hearing sa may kaso ha. Tapos merong isang case before me. Sabi nung judge, may pumasok na lawyer, may nag-explain, what are you trying to imply? Sabi, it doesn't make sense. What school did you graduate? Ateneo. Oh, that's why. Ay, Wow! Mainit Tapos siya. nagtawanan yung grupo. Sabi ko, bakit? Ala. Ay, grupo ng mga UP to. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ganun sila. So, kumbaga, tama yung sabi mo na Hindi okay, nawawala. matanda na sila, okay. Kaya lang pag umabot sa ganun, bumabalik na din. Yung rivalry, Rival, andun pa rin na yung pride. Pride ang tawag dyan eh. So, ang hirap. Ngayon, anong kaibahan ng audience ng basketball noon? More on, hindi pa rin na iba eh. Andun pa rin yung, kasi pag tinignan mo ngayon, nagsisigawan. Pero pag tinignan mo isa-isa yan, grabe yung magmura yan. Grabe sigawan yung mga players. Andun pa rin. Halimbawa, May trust talk pa rin. natapat ka sa isang section. Naandun yung kalaban. Kawawa ka ron. Talaga? Hanggang ngayon, kahit saan ka pumunta. Kahit meron ng mga cancel culture, mga ganyan. Wala. Naku, kawawa ka. Hindi naman, yung mga players, matigas pa rin o meron ng mga Kasi- no-offend? Hindi rin kasi sa amin mas parang Parte ng- nag-spark lalo yung players. Ganun papahiyain kita ngayon. So ngayon, pag naka-shoot yun or naka-block, titingin yun dun. Oo. So mas Tinuturo pa. sila ngayon ang mapipikon. Yung mga audience, ba't mo ako tinuturo? So nakakatuwa. Ganun talaga pag may ganitong laban. Kasi Nakakatuwa. naman kung walang ganun, Walang boring. kwenta. Paano nyo madidescribe yung yung crowd o yung audience ay yung fan ng Hinebra? Isa yan sa mga malulupit na Oo, dati. kaya nga tinawag na Barangay Hinebra yan. Oo. Lalo na nung mga panahon ninyo. Kawawa ka. Oo. Kasi ganun yung sinasabi ko, talagang aabangan ka. Abangan. Oo, doon talagang sisigawan ka hanggang paglabas mo. Oo. May, So- may naalala ba kayo may mga tinatawag sa inyo noon o yung pang-asar sa inyo? Oo. Mga ganun? Ano akala mo? Magaling ka? Hoy, gwapo ka lang. Ganun sigaw sa akin. Parang hindi naman siya nakaka-insulto. Nakakapikon. Ganun, oo. Hindi porket gwapo ka, akala mo Ganun lang lagi. Totoo ba to, Sir Benji, o ikaw na lang ang nag-fabricate ng story? Bisa hindi ko matandaan. Sa tagal Pero ako naman kasi, pag naglalaro ako, wala akong naririnig. Ganun. Ewan ko, Focus, doon lang ako focus kayo. nakaka-focus. May sumisigaw, narinig ko, yung palakpak, gulat. Pero yung sabisan, uy, ano ka ba? Ando na ka sa tabi mo, sigaw kami ng sigaw, tinatawag ka namin. Sabi ko, sorry, wala akong marinig. So, kumbaga, binablock ko na yung, kaya niyo focus. Oo, kaya ko nung time na yun. Kaya di ko maintindihan yung iba, ba't pumapatol. Anong pinakamatinding patol na yung nakita niya sa court? Yung mga, sino ba doon dati? May mga players, inakyat sa bleachers yung Oo. may umabot na sa gano'n, ginulpi. Sila Ron Artist, di ba? Yung mga NBA, NBA. Dito sa Pilipinas, meron Meron na rin. Meron oo. si Arboleda. Alam ko dati, si Arboleda. Arboleda. Parang tinawag siya. Naban siya ng 1 year. Naban siya ng 1 year. Ang natatandaan ko noon lang kasi, yung recent na natatandaan ko, yung Gilas Pilipinas, tsaka yung Australia ba yun? Oo. Australia, nag-rumble dito. Anong take nyo doon? Parang, Pinapanood ko, ang sabi ko, ano nangyari? Parang tayo yung mali.
Tapos nakausap ko yung mga sila Ravena. Sabi ko, anong nangyari? Ano pa lang daw, round robin pa lang, yung Practice pa lang. tinatrash talk na sila. Oo. Tapos pag magpapalit ng court, babanggain sila. Round robin pa lang daw. Talagang minamali. Pinupok sila. Oo. So ngayon, siyempre, ganun ba gusto nyo? Di sige, pakita namin kung paano maglaro ang Pilipino. Ngayon, umabot na sa Rumble. Ngayong Australia naman kasi di papatalo yan. So umabot sa Rumble, of course, nandito ka sa territory. Kahit doon naman mangyari yun, susugod din sila eh. Oo. So dito, sumugod din yung mga tao. Tatawa nga ako ron, di ba? Yung tatay ni Japet, si Peter. Pastor yun. Kita ko close up, may hawak na silya. God bless you! In the beginning! And this is how it ends! Pero siyempre, Siyempre, anak niya andun Pinoy, eh. oo Saka anak mo andun eh. Pinoy Let there be chair. Oo, let there Oo. be chair. Let there be chair. Pero pwede kayang maging strategy ng Oo nga, yan nga strategy ng Australia Australia. na para sirain yung laro ng Pilipinas, ganon. Nagkalaro na rin kami dati. Kalaban namin mga Middle East. Yes, oo. Ganon din sila, kung mag-small. You just work for us. Kasi marami tayong OFW. Ganon sila. Kaya kami napipikon. Doon pa lang may away, bawal pa makipag-away, naawat na kami. Away na kami. So, sa ngayon na-realize ko, nung araw kasi masyadong pikon. Hindi pa uso yung trash talk. Nung araw kasi, ang tirahan lang yun eh. Pag binanatan ka, babawi ka lang. Pag hindi ka bumawi, kawawa ka. Ganon. Kailangan mo bumawi, pakita mo na pumapalag ka. Ngayon, kasama na yung trash talk. Kumbaga, it's all part of the game. And after nung game, wala na. Kasi nung araw, pag nag-trash talk, hanggang mag-retire kayo, personal pa rin. Talaga? Oo, Ganon. gago ka, minura mo ko noon. Kung ano sinasabi mo sa akin. Pero kasama na yun. Sumasali ka sa trash talk. Hindi. Nasisira yung laro ko eh. Sa akin kasi, sige mag-trash talk ka lang. Pag nanalo ko, titingnan na lang kita after. Ayun ang pinaka-trash talk ninyo. Kaya yun ang tinuturo ko sa anak ko. Kaya tama yung movie, yung Longest Yard ni Adam Sandler. Yung sinabi niya na yung mga players kasi walang ginawa kundi may pagtirahan. Bumabawi, sabi niya, broken bones, it will heal. Pero yung getting this trophy, getting this championship, it's a lifetime. Yung mga broken bones, wala na yan eh. Pero yung championship na makuha mo, lifetime na yan. So yun yung mentalidad ko. Pag nag-champion ka, kaya alam mo, kay Kwento, yun yan si Benji, tinira ko dati yan. Tito, sino nag-champion? Sila. Kayo, hindi kami nag-champion. Sila lagi nag-champion. Oo, ganda. Kaya pala nandun sila sa history book. Oo. So yung kwentuhan niya, wala na. So mas maganda pa. Yan yung sinasabi ko sa mga anak ko. Dala-dala mo lagi yung trophy. Oo. Hindi ko naman dadalhin. Hindi na. Nandun na nga sa amin. Kaya lang si Kobe, yung anak kong isa, yun naman, sanay kasi lumaki sa Amerika, sanay makipag-trash talk. Naglaro sa Gilas yun. Tina-trash talk siya nung coach ng ang team ba yun? Singapore ba yun? Aba, kita ko sino yung kaaway nito, hindi player eh. Yung assistant coach kasi foreigner eh. Taga-ibang bansa, Amerikano yata eh. Kiki-trash talk, sanay siya, sabi. Nire-racist ba siya minsan? Nire-racist na Mark siya? Hindi naman umaabot sa ganun. Kasi masyado ng foul yun. Kahit sa Amerika, wala yun. Magsusuntukan talaga kayo nun. Hindi na pwede yun. Matigas ba ang ulo ng mga anak mo, Sir Betty, pagdating sa mga tinuturo mo? O sumusunod naman sila agad pagka... Sumusunod pag gusto nila. Matigas nga ako. Matigas. Kaya totoo yung sinasabi ng nanay ko, magiging magulang ka rin. So dito ko na-realize na totoo nga. Kasi ang hirap ding... Ngayon, pag nagagalit ako, sasabihan na lang ako ng barkada ko, ganyan ka rin dati. So parang oo, no? Kaya lang hindi mo na makukumpara yung pag sinabi mo, during my time, that was your time. Yun lang isasagot sa'yo eh.
Iba na ngayon. Marunong na rin sumagot ang mga bata. Puro kayo cellphone. Nung panahon ko, walang cellphone. Kaya nga, wala naman talaga nun eh. Kaya hindi nyo na-experience. Kung na-experience, babalikan ko eh. Kung may cellphone ba hindi ka magsi-cellphone. So ikaw hindi ka na makakasagot. So ngayon, i-guide mo na lang. Katulad ng mga anak ko ngayon, meron ako 17, 15, saka 9. Wala magsi-cellphone pag kumakain. Agree sila. So ginagawa nila, kumakain sila maaga. Hindi kami sinasabayan kumain. Asan yung mga yun? Kumain na po. Ako lang yan, naisahan ako Hindi na sila sumasabay sa akin. May natututunan ka rin. Bigyan mo nga muna. Wala akong baril. Teka kasi, Oh, ano ba yun? nakakaiyak tumatanggi tayo. Teka lang, Pakikuha sa camera, O sige, tangina, 1,000 tong ano ko eh. Bigay mo relo mo. Wala ba kayong barya? Ano ba yan? Wala eh. Wala rin akong barya. Katok mo na lang, sabihin mo pagbalik. Ay, Pagbalik na lang, kuya. Ah, Baka naman kasi meron din dito sa... wala. Teka lang. Bigay mo yung kape mo. Bigay mo yung kape mo. Podcast kasi. Bigay mo yung kape mo. Bigay ko na itong kape mo ha. Podcast Ito, kuya. kasi to. Oh. Bintana ako yung binuksan mo eh. Ito, kuya. Kape na. Ayan, Eh, kuya, yan na lang po. Ayan, okay na. Pasensya, Thank you, kilala kuya. tuloy ako. Uy, kuripot ni Benji. wala na akong kape. Wala ka ng kape ngayon. Nagpanik eh. May camera eh. Yung namamalimos na ay Starbucks. Walang magbibigay ng pera doon. Nakasama pa sa kanya. Ang hirap nga yung minsan may mga ganyan mamalimos. Minsan wala akong barya, binigyan kong piso. Tiningnan pa, tinitigan ako. Nagalit pa. Power of power. Wala nga akong barya. Nagalit pa sa akin. Gusto nila automatic 5 pesos. Iba na ngayon eh. Ang mamang bear lang itong ano. Itong piso. Nung araw nga 5 eh. Saka G's okay yun eh. Oo. Talaga iba ngayon ano. Nag-iba na talaga. Ngayon, ang minimum na nila, 5 pesos. 5 pesos. At least. Medyo okay na yung 5 piso. Saka yung mga naglilinis ng bintana, ano? Yun ang Sisenya sa mahirap. mo ng wag, bigla kang bubuhusan ng tubig. Wala kang choice kasi lilinisin eh. So bayaran mo na. Sir Benji, kasi isa kayo sa mga, yun nga, pinagkikwentuhan natin yung mga movie nyo dati. Pero ano nyo na ba, meron, nung panahon na yun, kayo din ba ay bangka? Sa basketball. Kumbaga, Sa yung team, ganon, yan. sa team, ganyan. Yung kayo na talaga yung mahilig Hihirit. magpatawa. Kasi meron kayong timing sa comedy. Kasi nung araw, mahilig ako manood eh. Like, paborito ko niyan, yung nausing Crazy Corporation. Sila Tito Panchito, sila Terry de Guzman, ang dami, Tito Babalu, Tito Dolphy. Lahat ng komedyante nun, sila doon. Pepot, ako, tawa ako dyan. So, lagi kong pinapanood. Like, yung panahon nila Aping Daldan. And then, nung high school, naging kaklase ko pa si Herbert Bautista. Oo. Kaya, lagi kong kasama. So, siguro doon na-develop. Tapos yung ginawa nga naming movie na Dunkin' Donuts. Siya yung kasama ko rin. Oo. So, first time, kinakabahan ako. Kaya lang, yung parang ganito, bago magsimula, kwentuhan, tawanan. Tapos pagdating nung take, sabi ni Herbert, kung ano yung ginawa natin kanina, ganun lang tayo. Huwag kang aarte. Yun ang pinakasabi niya sa akin. Huwag kang aarte. Kung ano yung arte mo, yun lang. Kung ano ikaw. So, yun ang una ko natutunan. Na ano na siya nito? Ahead na siya sa inyo sa showbiz. Sa showbiz, kasi bata pa yun. Ano na yun eh. Galing na sa comedy nun eh. Anong naging kaklase niyo ba siya? Showbiz na siya? Showbiz na, oo. Kaya nga minsan papasok yung may baong unan eh. Tulog eh. Tulog. Oo, puyat eh. Oo. Kakatuwa. Pero bait na tao nun. Noong mga panahon niyo pa naman na yun, magdamaga ng shoot eh. Oo. Kasi wala pang ano noon eh. Hindi pa uso yung Eddie Garcia eh. Dati nga may ginawa kaming taping eh. Ano na? 5 o'clock. Tapos sir, sa direct, hindi naabot. Ano yung araw? Lalabas na yung araw. Hindi, kaya yan. Naabot kami. Okay, pumutok na yung araw. So, ulitin natin yung eksena ha. So, gagawin natin umaga to. Lunchtime kami natapos. Ala, Grabe, ganun yun. Ganun nung araw. paano nyo napagsasabay yung basketball tsaka yun? Nung araw kasi, nakakapag-shoot ako pag off-season. Ng mga movies. Pero yung mga movies naman nun, comedy, medyo nire-request ko. Pumapayag naman sila. Hindi naman ako pinupuyat. Light lang Alam din. naman nila kasi naglalaro ako eh. May cut-off ka. May cut-off. Nung nag-retire ako, syempre wala nang cut-off. Na-experience ko na yun.
Mahirap nung araw magkakasama kayo sa may mga kanya-kanya yung folding bed eh. Kwentuhan kayo eh. Pag tagal-tagal wala na nagpapansinan. Kumbaga nire-reserve na yung energy, tinutulog na lang eh. So ganun nga. Pero ngayon mas okay na kasi meron ng Eddie Garcia Law. Meron ng talaga cut off. Sa comedy ba meron kang mahilig ka mag-adlib or stick to the script? Natuto na ako mag-adlib nung araw pa lang dahil nakasama ko sila Tito Babalu. Natanda mo yung Greg and imbis na Boogie? ganun, Boogie. yung imbis na pa ganun. Oo. Alam mo bang wala sa script yung iba ron? Oo. Mukha eh. Makikita mo rin eh. Meron siyang ginawa ron yung kinidnap si Sheryl Cruz eh. Biglang antayin daw yung tawag, sabi niya. Biglang ring telepono, biglang sinagot, hello? Sabi ni Tito Baba, hello, naku po, wag po. Wag. Opo, gagawin po. Opo, wag po. Parang awa niyo na. Tapos di kami, siyempre reaction mo, nag-worry ka eh. Pagbaba, ano sabi? Mga kidnapper ba yun? Wrong number. Sabi namin. Wala sa eksena, natawa ako. Wrong number. Alam na nila nung director, pinagtitripan talaga ako. Kasi gusto nila makita yung reaction. Sinama yun? Sinama, sakay nag-aara tipasin mo yung nag-aara pag inulit mo, natawa ako. Oo. Yung sampalan nila yung nag-rehearse kami, hindi sila nagsasampalan. Yung pala, totoo yung sampal. Kaya ako natawa dahil ang lulutong. Ayun pa yung time na yung nag-rip siya ng gano'n. Hinampas. Ang lakas. Doon ko nakita, doon ka tumawa eh. Nung rehearsal, ganyan lang, huy. Ganun eh. Pucha, nung hinampas yung palad dito sa ulo. Hinabakan pa niya kasi nakakatayo. Hinabakan pa niya yun eh. Tataka ganun lang siya eh. Pang! Ganon yung comedy nung araw. Si Tito Babalu, minsan nga nagdadala pa ng yung takip ng lata. Matunog yun eh. Yung pag hinampas sa'yo, hindi naman ganun kasakit. Yung pang, mayuyupi yung Tapos yung dyaryo, kila Tito Panchito, yung dyaryo, laging may baong dyaryo, pinangahampas ang mukha. Ngayon bawal na yun eh. Bawal na eh. Kaya kakatuwa. So ikaw pagka minsan napapatawan niyo ba si Babalu? Hindi na eh. Kasi pag si Tito Babalu, kung ano yung arte niya, ganun siya eh. Sabi niya sa akin, uy, agad natin natapos. Inom tayo. Sabi, sige, Tito, saan tayo, Tito Babalu? Dito sa may Magnatic, mayroon dito ihaw-ihaw. So dating ako, uy, ilika di, inupan ka. Patikim kita, masarap dito yung impwit ng manok eh, sabi niya. Waitress, sabi niya. Masarap yung puwit mo. Tatawag gano'n. Bigyan mo nga kami, patikim. Yung ganun pa rin siya. Kakatawa. Bawal na rin yun. Bawal na rin yun. Hindi na. Mababas na siya noon. Bawal na Reddit si Babalu. bawal na mag-joke ng ganun eh. Nung araw kasi, baliwala eh. Ang ganda ng experience mo sa... Oo. May ginawa rin nga kami dati, parang sa basketball, kami, parang talk show, basketball. Nag-guest sila lagi ng sexy babae. Tapos ang tanong sa akin so anong advice mo sa mga athlete? Katabi ko laki ng boobs eh. Ang nasabi ko, just always do your best. Your best. Nawala ako eh. Ngayon hindi na pala pwede yun. Parang napanood ko yan. Meron kaming mga ganun eh. So nakakatuwa. Naughty rin ba kayo sa... Pero kayo hindi kayo sumusunod sa cancel culture. Hindi, wala naman, hindi man totoo yun. Oo, actually totoo yan. Lalo na yung mga midget. Okay, tawagin na natin yung nung araw. Tawag daw, nano, di ba? Grabe silang lokohin nung araw. Kasama sa eksena. Meron kami eksena. Sabi ko, sila lang ando sa, nilapitan ko sila, grupo sila. Sabi niya, ay kuya, miss na kita. Oo, sabi ko, uy, kamusta kayo? Napipikon na ba kayo pag nilulukay? Kuya, hindi nga malungkot kami. Walang kumakausap sa amin. Hindi na kami sinasama sa joke. Kasi di ba may mga napipikon, nagbabash. Kuya, yung mga napipikon, hindi naman mga unano eh. Normal na tao, kaya nagtataka kami. Kami okay lang sa amin, basta isama kami. Alam mo, ganun na sila. Sinabi sa akin. Depende rin kasi yan sa tao eh. Siyempre may tao din na pikon
may taong hindi. Siyempre, may unanong pikon din. Saka may unanong Bagay, totoo okay din. yun. So, depende rin yan. Kasi Hindi. parang pagka generalize natin yung mga unano na wag natin silang i-joke, parang in-stereotype din natin sila na hindi na sila pwedeng kasali sa... Exactly. Hindi na tayo Hindi na inclusive. hindi na Yung pwedeng mga asaran. ngongo. Oh. May mga ngongong, Ba't nagiging ngongo na rin? May mga ngongo. Mga ganun ka na rin. tayo na kasi si Roger, nagagaya ako eh. Pao, pinapanood ko kayo lagi. Siya lang ang hindi ko maintindihan talaga. Kami din po. Eh, kasi pag nanonood ako, nakainom ako eh. So parang hindi ko alam, makainom ba ako? Pero nakakatawa, di ba? At least siya. Game na game siya. Di ba? Kasi ano naman eh, may context naman ng lahat ng bagay. Para pagka game naman din kung sino yung gustong asarin, okay lang. Di, huwag kayong mapikon, huwag kayong ma-offend para sa ibang Saka tao. comedy to eh. Diba? Nakakamiss nga yung mga ganong klaseng time. Comedy, na, hindi ka pwedeng sensitive. Kaya nga, di ba, ang sama ng tingin ng lahat kay Will Smith. Yung ginawa niyang yan eh. Oo. Kasi stand-up Napikon eh. comedian din siya eh. Mm. So di ba kukuha ka talaga sa audience ng tempo mo eh. Yun ang gagawin mo eh. So anyway, Saka di ba niya alam na kalbo yung asawa eh? wala ko masama doon sa sinabi. G.I. Jane eh. Ang light na nga lang nun eh. Oo. Kumpara sa pag talagang tinira mo yung alopecia eh. Ay, bawal. Ayun na yun. Ay, ibang klase na yun. Oo. Kailangan, isang mga lahat ng mga komedyante, dapat ikaw makakaintindi ka rin bilang komedyante. Totoo yun. Totoo yun. Napikon ka na ba sa mga Kapwa. kapwa komedyante? Ano Hindi. sa cool ka lang o kay palibasa? Hindi. Ako, game ako eh. Kasi sanay nga ako eh. Oo nga. Pinapanood ko eh. Kaya, Sa'yo, may napikon na. meron na. Marami. May mga napikon ng artista sa akin. Sino? Hindi ko nasasabihin na ako pa akong suntukan. Papatayin na ako eh. Talaga? Bakit? Ano ginawa mo? Ganun kalala? Oo, umabot sa ganun. Naayos naman. Kasi kami sa eksena kasi tirahan eh. Kumbaga, huwag kang maggagawa ng chismis na may lalabas. Kawawa ka. Kawawa ka. So, nangyayari talaga yun. Ang sa akin naman, ano to eh. Trabaho natin to eh. Di ba? Walang mapipikon. Oo, Nung public nagpunta nga ako sa, ano ba nun? Library. Yung mga stand-up comedian nung nagpupunta pa ako, pinapanood ko. Ano yun? Isang tsetsempo sila, pero very light lang. Pag nakita ko, very light lang. Pero yung iba naman, naawa ka doon sa ibang audience eh. Oo. Oo. Di ba? Biglang tumayo, magsi-CR, naka-maroon all the way. Ay, si ate, saan ka pupunta? Nazareno. Ha? Kasi tumayo, magsi-CR, kawawa. Walang takas dun eh. Siya na yung buong topic eh. Ay, bumalik siya ito si ate, bakit? Tapos ka na magdasal, te. Kakaawa. Pero siyempre, Sino paborito mong kabanter na artista? Pagka ganyan. Yung Pag ito kasama ko, okay ako. Patok yan, Oo. nakasama ko na dati, sino ba? Si Dennis Padilla. Sila Jean. Yan, mabilis. Si Pekto. Ang bibilis sumalo niyan. Yan. Si Bayani, nakasama ko na rin. Ang bilis. So, yun yung nakakatuwa eh. So, kailangan mag-ano ka rin. Papakinggan mo rin yung sasabihin eh. Kailangan meron ka rin ibabato eh. Kasi hindi mawawala yung timing eh. Oo. Kasi minsan, gagawa ka ng may taping or hindi mo susundin yung script eh. Di ba? Pag sinunod mo yung script, minsan hindi nakakatawa. Jano Gibbs. Minsan may script kami, tawa ka, hindi eh. Anong gawin natin? Palitan natin. Baka ma-offend si Direk. Ma-offend talaga yan. Ano gagawin natin? Di sige, ginawa. pinapaalam nyo kay Direk. Una, may ginawa kami. Tapos sabi, sige, palitan lang natin. Pinalitan namin. So, minsan kasi sabihin director, ito yung gagawin mo, ito yung punchline mo. Kaya, papalitan namin. So, siguro, yung mga pangatlong eksena nakalata, okay, ganitong gagawin natin. Sige, bahala na kayo. Nag-give up na. Nag-give up na. So, minsan ganun. Alam mo naman, ang comedian, bago may iba to, di ba? Alam mong nakakatawa. Lalo na kayo, mga stand-up comedian. Kasi pag alam mong hindi nakakatawa, iba tong audience na to, di ba? Iipitin mo ngayon, hindi ko pwedeng ilabas, hindi matatawa to. Ganun eh. Tatantyahin mo kung ano yung Tatantyahin bagay mo eh, oo eh.
Eh, minsan naka-attenda ako, nag-host akong ganyan. Hindi ko alam kung patay yung mga nanonood. Walang reaction. Walang reaction. Sabi ko, ano bang mga crowd nito? So pipiliin mo talaga kung saan sila matatawa. Merong mga time na na pagka kaming mga stand-up comedian, kapag sumasalang naman kami sa camera, hindi kami sanay ng ng walang audience. Kaya minsan ang goal namin patawanin yung nandun sa staff. Totoo naman. May ganun din kayo pagka tumawa yung cameraman or tumawa yung parang okay to, batok to. Yes. Yung nga sinasabi nila, magte-take two. Huwag ka na mag-take two. Bakit? Natawa na sila. So, ibig sabihin yan, effective yan. Kaya pag pinanood mo sa movie, yun ang nakakatawa. Yung simpleng bagay. Simpleng bagay lang. Dun sa cool ka lang, di ba meron kayong joke-joke dun? Kapalibasa nila. Nung una nga, ang ginagawa is kanya-kanyang joke. Kaso nga, nalalaglag minsan yung iba. Pag alam mo yung joke, ilalaglag eh. So ngayon ginawa inayos na ng director para maganda na yung takbo. Kasi naghahang. Kanino ka madalas kumuha ng nagre-review? Parang bumabala ka ba bago mag-taping? Pinagtitripan namin yung libro ni Gary Leasing. Kaya ngayon pag walang natawa sa amin, "Oy, kay Gary Leasing mo na naman kinuha." Oo. Sumalangit na nga ang kalawa. Pero Naisip pa patay. yun yung pinakamasarap na pinakamagaling na komedyante rin. Gary Leasing. Sulat eh. No? Sa akin siya saka si Brad Pitt. Saka yung itsura talaga ni Gary Leasing parang kinuha mo sa comics Oo, Parang Kenkoy na Larry siya. Alcala yung Oo. itsura eh. Wala siyang... Saka si Tito Leo Martinez. Ay, oo. Yan yung mga matatalinong joke. Ayun naman, very... very into politics. Satire naman siya. Oo, yun naman. Kaya talagang nakakatawa. Nakakatawa rin yung sa kanya. Sa ngayon, opinionated ka ba, Sir Benji, sa mga nangyayari sa bansa ngayon? O ano? Ang sa akin kasi kahit sino man iupo mo dyan eh. Kaya meron at meron yan eh. Kaya lang na-expose lang yung ngayon eh. Pero parang maganda kasi parang ang ganda ngayon, ang dami mong pwedeng gawa ng joke. Totoo yun. Ang isa namang siya naman, ang nakikita ko kasi ngayon, yung mga kabataan natin, sila na yung pumapalag. And that's the help of social media. Ang social media kasi yun yung tumulong. Expose lahat. So kumbaga, hindi ka napapanood sa news. Hindi. We'll make sure na may expose to. So kaya lang, ang problema sa akin, yung social media, it's an evil necessity. Oo. Necessity, katulad natin, kailangan natin. Diba? Dito wala na eh. May nanonood pa ba ng TV? Wala na. So ito na yung buhay natin, cellphone. Ang problema ngayon, yung mga kabataan, ayoko naman mabash, pero totoo na pag may galit sila or may problema sila, ilalabas kagad sa social media. Diba? Without consulting anyone or kung may problema ka, parang ito na yung routine nila, buhay nila. Minsan, doon nga sila nag-aaway, social media, nagsasagutan. Parang nasanay na yung mga bata ngayon na Nasanay public na. na lahat ng Public. gagawin. Pero hindi na natin makokorek yun, ano? Iba na kasi, Feeling ko yun na yun eh. Doon ito papunta na yung generation ngayon. Oo. Nung tayo kasi, di ba? Oo. Brad, kausapin mo na lang, mag-usap na lang kayo. Di mag-usap kayo, di ba natapos yung problema? Eh ngayon ito, hindi, nakalat na eh. Paano pa mag-usap? Oo, wala na. Wala nang balikan yun. Wala na. Oo. Nung panahon nyo ba, Sir Benji, ano naman ng sinasabi sa inyo ano naman ng reklamo sa inyo ng mga matatanda? Usual na, siyempre, ang problema naman ng mga bata noon, laging nasa labas eh. Ayaw pumasok. Kasi andun yung fun, andun yung laro, takbuhan, pawis, sugat. Kasama yan eh. Pag darating ka, yan, sinabi ko na sa'yo, di ka nakikinig. Umakit ka na naman sa puno. Yun. Oo, tama. Sinabi ko na huwag kang akit sa puno ng alatris, marupok yan. Diba? Huwag ka nang pupunta sa kangkungan. Gala ka masyado. Oo. Kaya sabi ko naman sa kanila, nung bata ako, pinipilit niyo ako maglakad nung 1 taon ako. Hindi naman panay lakad ko, nagagalit ka. Naglalakad na ako, maalis ako. Totoo naman. Pare, galit kayo sa akin. Ano ba talaga? Oo. So ngayon, ako naman, yung mga anak ko ngayon,
pinapakinggan ko na lang muna. Kasi mahirap din yung gusto natin para sa kanila, pero may iba silang gusto. Ayun. So sa akin kasi, we need to listen. Listen to our kids. We also learn from our kids. Anong Tama. natutunan mo sa kanila? Like, yung anak ko, ang gusto niya, akala ko kasi gusto niya talaga diretso mag-basketball. So ngayon, turo ako ng turo. Sabi niya, Dad, I'm not going to be as good as you. So ito yung plano ko. Sabi ko, okay. So, ba't ka pa nagpapaturo sa akin? Sabi niya, syempre dito lang naman. Syempre hindi naman ako magiging professional someday na basketball player. Ito yung gusto ko. So mag-aral ka. Hindi, gusto ko maging piloto. Piloto. So ngayon mag-iisip ka, hindi, ang gusto ko sa'yo, gusto ko magkaanak ng doktor ng lawyer Hindi na ganun, hindi ko na tinuloy doon. So marami na rin ako nakausap na ganun Nag-aaway, nagtatampuhan yung magulang. Diba? So ngayon, mas okay na sa akin yung ganun. Mas at peace ka. Dati ba kumukontra ka pa? Di sa kay Andre at Kobe, kumukontra ako. Pero nung huli nakita ko na parang, kasi lumaki akong walang magulang So naging naging very light. KJ nga ako, nagiging KJ yung misis ko. Siya lahat Pagalitan mo nga yung anak mo, ikaw na. Kaya lahat, minsan yung anak ko, Dad, can I eat ice cream? Sige, kain ka dyan. Mamaya konti, baba yung asawa ko. Bakit pinakain mo ng ice cream? Sabi sa akin, hindi ko na nga pinayagan Yung pala, nagpaalam sa kanya. Hindi siya pinayagan, sa akin nagpaalam. Sabi ko, malay ko. Ikaw, chill ka lang. Chill lang, kaya nga, di sa lalabas kami. Dad, kain kami. Kasi inuubo lagi Dad, kain kaming ice cream. You won't tell mom. Okay. Pagdating sa bahay, umubo. Why did you cough? Si Dad, binigyan kami ice cream. Nilaglag ka pa. Ay, kung hayop kayo. Ang usapan natin, ang linaw-linaw Sa inyo pa galing Don't tell mom. Tinanong ka, ba't kayo nubo nagpanik? Si Dad, binigyan kaming ice cream. Hindi ka man lang nagpangalawang tanong. Wala. Unang tanong pa lang Unang sinabi tanong. mo. Nilaglag mo naman. Hindi pa galit Hintay mo magalit. Pakatuwa yung mga bata. Pero ang ganda ng relationship niyo nila, Andre. Parang barkada lang kayo. Actually, hindi na sila sa akin nakatira. Which is good. Kasi kung nakatira sa akin, hindi na kayo magkakasundo Kasi matatanda na Ibang tao na sila Magka-clash no? Kasi pag nasa bahay, normal naman, pag nasa bahay ka, nakatira ka sa bahay ko, tapos umalis ka, at wala pa yun, kahit sabihin mong matanda ka na, nagwo-worry ka Kahit sabihin mong matanda na siya nagdadrive, magwo-worry ka. Wala pa, mag-alas stress na. Nung bumukod sila, okay na, sige na, at least. Diba? Basta pag tinext kita kinabukasan, how are you? Sasagot lang kayo, alam kong okay kayo. Ganun na lang ginagawa ko. More on guidance na lang yung ginagawa nyo ngayon. Minsan nagtatanong, pero pag nagkita kami ron, kain, inuman kami, at least nakakatuwa, di ba? Tapos after a few hours, uwi na, okay na. Tapos hindi yung parang hindi na kayo pwedeng magkita araw-araw. Nakakainis kasi minsan yung, pag kunya matagal kayo hindi nagkita ng magulang mo, tapos ang daming sisitahin sa'yo. Hindi ka naman ganun, Sir Benji. Hindi naman. Ito lang, isa na gulat lang ako, like to si Kobe. Biglang tumawag. Kasi kung saan yung bangko niya, bangko ni Andre, kabangko ko rin. Biglang nag-confirm, Sir, may nag-issue po ng ganitong amount. Ang laki Andre, nag-issue ka ng ganito? Kasi parang wala ka naman nabanggit sa akin, nag-usap tayo. Tapos medyo alanganin. Dad, si Kobe kasi bumili ng lupa sa Palawan. Sa Palawan? Oo, bumili. So, ang worry ko kagad, teka muna, legit ba yan? Oo. So, yun ang worry mo. So, ginawa siyempre ako naman, nagpanik. Hindi naman nagpanik, kaya lang nag-worry. Sayang, laking amount. Tinawagan ko. So, si Kobe, nagalit kay Andre. Ano ba sinabi? Inalaman ni Dad Nag-aaway sila. So ngayon explain, sabi ko, Kobe, huwag ka magalit sa kapatid mo. Kasi yung bangko natin, isa. So nagko-confirm. So pwedeng muna lang, anong nangyari? So bumili daw siya ng lupa dahil gusto niya magkaroon ng rest house. Sabi ko,
hindi ka pa nagkakapamilya, hindi ka pa sumisikat, retirement na iniisip mo, sabi ko. O, tama naman. Tama naman. Oh. So ngayon, pinakausap sa akin yung agent, binigay yung number, lahat kinausap ko. Legit naman. So ayusin mo yung papeles. So naayos naman yun. Grabe naman ang pinag-awayan ninyo, lupa na. Kami Uniqlo lang. Sa atin, mga labubu lang. Mga ganun. Bili ka na naman ng polo shirt. Labo po, no? Ang dami-dami sa Green Hills ng labo. Yung anak kong 9, sabi, binigyan ko ng labo. Dinala sa school. Bumalik, umiiyak. Pinagtawanan daw siya, fake daw. Ay, Hindi fake yan. Sabi ng misis ko, fake yan. Fake ba to? Oh, magkano mo nabili? 300. Wala 300 ang labo. grabe, alam na ng mga bata ko. Alam ng mga bata. Sabi ko, asan yung original? Paano mo malalaman? Hindi mo naman malalaman eh. So ewan ko itong mga batang to, ang gagaling din. Na-amaze ka rin sa... Oo. Minsan sila ba nagtuturo sa'yo ng... Tinuturoan Sa ka pa nila gadget. sa social media? Sa budget. So, sa gadgets. Sa gadget. Oo. Sabi ko, Dad, sabi niya sa akin, ano yung ginawa mo sa TikTok mo? Bakit? Bakit? Kilala mo to? Hindi. Eto? Hindi. Ba't mo finalo? Anong pinalo ko ba? Pinindot mo yung heart. Ayan o. Siguro pag-scroll ko, napipindot ko yung heart. Hindi ko alam. Ito ba'y nasayaw yung mga... Oo. Malaki ba, Dede? Oo. Sabi, Dad, pinanood mo to? Konti lang. Hindi ko na tinapos eh. Na-heart. I just did my best. So ngayon, sabi niya, oy, post mo na. Paano kayo post siya? So sila na yung nakakaalam, uy, bakit ano to, walang sound? Ayusin niya ngayon. Labo nung camera ko, akin na nga, Dad. Sabi niya ganun. So, siyempre, hindi naman ako teki. Ngayon natututo lang. Siyempre, kailangan ko mag-email. Mga kaiba nga importante. Hindi ka namang... Kaya nga sila, nagtataka ako. Ba't ubos na yung data nyo? Yung mga bata ngayon, grabe. Eh, yung data ko, parang 1 taon na, hindi ko pa nakuubos yung data. Anong klaseng di ba? Basketball kayo, tapos biglang switch to comedy. Tapos ngayon, aside from comedy, coach na rin kayo sa wedding. Nag-coach kami. Ano ang pinakamahirap na transition dun sa mga bagay na ginagawa? Kasi yung paglalaro, konektado sa coaching yun. Experience. Yung iba kasi nag-aaral ng coaching. Yung part namin hindi na. Kasi more on experience, like in training. Kaya lang medyo na-occupy yung oras ko. Kaya nag-resign ako. Dati nagko-coach kami ni Ronnie Magsanok sa San Beda. Then, tumigil na rin ako after 3 years. Then, showbiz na lang. Ngayon naman yung transition sa showbiz, katulad naman sabi ko, medyo mas kampante. Saka mas gusto ko yung, kung papipiliin ka, mas gusto ko itong ganito na yung ginagawa natin. Kasi yung freedom, magagawa mo. Kasi pag scripted, uy, hindi pwede yan. So may mga gano'n na ngayon. Parang mas natural yung mga ginagawa nyo ngayon. Parang hindi siya effortless, parang ganun sa'yo. Kumbaga, parang sa inyo rin, di ba? Kung ano yung gusto nyo itanong, ano yung gusto nyo sabihin, nasasabi nyo. Yun nga. Kaya lang, puro bastos kayo. Natatapat lang. Actually, ganito rin kami mag-usap. May camera lang. Kasi yung May camera mga pag-reels, yung mga pinapanood ko sa inyo, puro may bastos eh. Natataon din ba yun? Natataon lang. Parang every episode meron eh. Depende lang din sa guest eh. No? Yung 1 minute na yun lang yung bastos sa 1 hour na yun. Ganun. Siyempre, engaging eh. Oo, Engaging. kailangan namin ng clickbait. Ganun pala. Hindi rin. Pinapanood ko ng buo rin. Lalo na to si GB, siya pa to. Kasi minsan, hindi nyo ba namimiss ngayon yun? Namimiss. Yung ganong klaseng usapan. Totoo naman, namimiss. Kaya nga mas maganda, mas naibabalik. Tapos pumapayag na sila na hindi na kinakat. Namimiss din kasi Medyo ng mga acceptable tao. na. Oo, totoo naman. Nung time na hindi pa maraming bawal sa comedy, Yung kung ano ba yung pinag-uusapan nyo sa dressing room. backstage or dressing room, yun din ba kaya nyong itawid sa Kaya, camera? yung panahon namin, like sila, Long, pag magkwekwentuhan lang kami, maganda yan. So nililista kagad namin. Parang di na yung makalimutan. Tapos yun na isusunod namin sa topic. Meron kaming senaryo. Nung araw kasi kinikwento ng director, nung araw, like sila Tito Panchito, sila Tito Dolby, senaryo lang.
O ito nangyari ha, dumating ka, na-hospital yung anak mo, pagkatapos ikaw naman, nahuli ka ng misis mo, ayun na yung usapan nyo. Ayun Kayo yung- sila na bahala, kayo na bahala. sila na yung bahala. Ngayon, minsan ganun na rin nangyayari. So, actually, mas okay. Mas okay yung scenario ganun. Handa ka na ba sa next level ng pagdadrive? Kilalanin ang VinFast VF7, ang all-electric SUV na ginawa para sa modernong lifestyle. May sleek at futuristic na design, panoramic glass roof at spacious na interior para sa ultimate comfort. Powered by a high-performance electric motor, mararamdaman mo ang tahimik pero malakas na arangkada, zero emissions, zero compromise. Kasama pa ang advanced driver assist safety features, smart infotainment system, at intelligent connectivity na parang extension ng smartphone mo. Mas matipid, mas malinis, at mas matalino. Experience electric driving the way it's meant to feel with VinFast VF7. Power in every move. For details and test drive bookings, visit www.vinfastauto.ph. Follow nyo na rin ang VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. Ang dami nating natutunan ngayon, no? At saktong-sakto yung mga kwento ni Sir Benji dahil nakabalik na tayo dito sa... Dito na tayo. Oo. Anong pangalan nito? VinFast. VinFast. Ba't ang bagal natin? Traffic, Sir Benji. Alam mo na sa Maynila, hindi ka bagay. talaga makakaharurot dito. Pero ang sarap sa electric, wala kang maririnig na very smooth. Very smooth. Parang hindi nga tayo umaandar, Sir Benji. Kaya doon sa village namin, labes na muntik masagasaan. Parang ikaw din, Sir Benji, di ba? Parang ang coaching style mo ay very smooth, hindi ka naninigaw, Hindi na uso. ganun din ang VinFast. Banayad lang ang takbo. At Dahil ito ay exclusive design. power in every move. Yan. Kaya naman ang kasama natin dito, power in every move na. The Tower of Power. Yun. Kasama natin. Maraming salamat, Sir Kuya, Benji. thank you. Bibigyan daw ako ng kotse. Kayo na po pumili mag-usap. na kayo. Pumili na kayo dyan at kami makukunan na kami. Oh, kaya hindi nga kami nabibigyan eh. Bibigyan daw ako eh. May kausap ako eh. Hindi pa na ba ibibigay sa akin? Ito, itong B3. Sino ba yung kausap niyo? Naka-jersey lang ba yun? May hawak na map eh. Bibigyan kang kotse, huy. Sabi sa akin. Sakto si Sir Bin yun. May hawak na map. Hindi ko maalam. Naniwala ako. Tuwa ako eh. Hanapin ko nga yun. Hanapin mo na, Sir Benji. Oo. Kaya maraming salamat. Thank you, thank you. Ang Fast Lane with With VinFast with Benji Paras, Tower of Yes. Power, Papa Yes. Bear. Maraming salamat, Sir Benji. Kaya, Sir Benji, makakababa ka na. Okay. Salamat. Hilong-hilo na ako. Ikot kayo ng ikot eh. Thank you, Sir Benji. Thank you, Sir Benji. Thank you. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with VinFast.